Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Muli, panibagong buhay, kalakasan ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ngunit napakainam kung tayo ay magbubulay-bulay ng kanyang salita sa pagsimula ng ating araw-araw na buhay. Ang 1 Corinthians chapter 9 verse 24 ay nagsasabi po ng ganito: alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Ang tema po ng ating devotion ngayon ay tatakbuhin ko hanggang dulo. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ang buhay ng isang Kristiyano ay madalas na inahihintulad sa isang takbuhan o karera. Lahat tayo ay tumatakbo. Iba-iba ang bilis, haba ng distansya, at antas ng hirap. Ngunit, iisa ang layunin: ang makarating sa dulo at tanggapin ang gantimpala mula sa Diyos. Ang problema, marami ang nagsisimula na may sigla, ngunit humihinto sa gitna ng karera. Ang ilan ay napapagod, nadidismaya, o nawawalan ng direksyon. Kaya pinaalalahanan tayo ni Apostol Pablo, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Ngayong umaga, pag-usapan natin paano tayo makakatakbo ng may disiplina, tiyaga, at layuning makaabot sa pagtatapos ng karera ng pananampalataya. Sabi po doon sa ating pong binasa, 9:26, tumatakbo ako, ngunit hindi para walang patutunguhan. Tumakbo ng may layunin. Ang isang manlalaro ay malinaw na direksyon. May malinaw na direksyon. Hindi siya basta tumatakbo para lamang tumakbo. May target siya. May finish line. Ganon din dapat tayo sa ating pananampalataya. Hindi tayo nabubuhay ng walang saysay. Tayo ay tumatakbo patungo sa buhay na walang hanggan na inihanda ng Diyos. Sabi nga ng Hebrews 12 verse 2, nakatuon ang paningin natin kay Jesus, ang pinagbulaan ng kabuuan ng ating pananampalataya. Ang tanong ay ito: kanino nakatuon ang ating paningin habang tumatakbo sa karera ng buhay? Kapatid, dapat mayroon tayong goal kung bakit tayo ay tumatakbo sa ating pananampalataya. Ikalawa ay, sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 25, ang bawat manlalaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Tumakbo ng may disiplina. Ang tagumpay sa karera ay hindi nakasalalay sa bilis, kundi sa disiplina. Kailangan iwasan ang mga bagay
na mahadlang, kasalanan, katamaran, at mga gawaing walang saysay. Ang tunay na mananampalataya ay marunong magpigil sa sarili upang manatiling matatag sa takbuhan ng pananampalataya. Hebrews 12 verse 1, itakwil natin ang bawat pasaning nagpapabagal sa atin at ang kasalanang madaling pumigil sa atin. Tumakbo tayo ng may pagtitiyaga at takbuhing inilaan sa atin. Kapatid, kailangan natin ng disiplina habang tayo ay nasa larangan ng pagtakbo. Purihin ang Panginoon. Ikatlo po ay sabi po ng 1 Corinthians chapter 9 verse 25, ang manlalaro ay nagsasanay upang tumanggap ng koronang nasisira, ngunit tayo ay para sa koronang walang hanggan. Ibig sabihin, tumakbo ng may pagtatyaga. Hindi madali ang karera ng buhay Kristiyano. May pagod, luha, at kabiguan. Ngunit, tandaan, ang gantimpala ay hindi temporal, kundi walang hanggan. Ang Diyos mismo ang naghihintay sa dulo ng karera upang sabihin, magaling, tapat na lingkod. Sabi nga ng Matthew 24 verse 13, ang mga nagtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Salamat sa Panginoon. Kailangan nating magtiyaga. Mahirap, may hadlang, ngunit kailangan upang makamtan natin ang kaligtasan. May batang lalaki na sumali sa marathon. Sa kalagitnaan, napagod siya at halos sumuko na. Ngunit nang makita niya sa dulo ang kanyang ama na nakatayo, nakangiti at sumigaw ng, kaya mo yan, anak, tapusin mo to. Nabuhayan siya ng loob at tumakbo hanggang dulo. Hindi dahil madali, kundi dahil alam niyang may naghihintay sa kanya. Ganon din tayo. May ama tayo sa langit na naghihintay sa finish line ng ating pananampalataya. Kaya huwag tayong sumuko, ituloy lang ang pagtakbo. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. At tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala na ang aming buhay ay isang karera ng pananampalataya. Tulungan ninyo kaming tumakbo ng may layunin, disiplina, at pagtitiyaga. Nawa sa bawat hakbang namin, makita ang inyong kaluwalhatian. Bigyan ninyo kami ng lakas na patuloy hanggang dulo at tanggapin ang gantimpalang walang hanggan. Panginoon, patuloy ko pa rin idinadalangin ang aking mga kapatid, ang mga manggagawa, ang mga nagbabahagi ng mabuting balita. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila, saan man sila tumungo, at tugunan ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, pagkat ikaw ang Diyos na gumagabay sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.